Pumasok siya sa talyer na suot ang maruruming damit. Nagtatanong kung maaari ba niyang ayusin ang isang kotse kapalit ng pagkain. Nagtawanan ang mga tao, tinawag siyang baliw hanggang sa hawakan niya ang makina at napatunayan silang lahat na mali. Tirik ang araw nang lumapit si Ronnie sa Premium Motors. Ang semento ay halos nagbabaga sa ilalim ng kanyang luma at pudpod na tsinelas. Marumi at sira-sira ang kanyang damit, gusot ang buhok at may amoy ng taong natulog sa labas. Pero ang kanyang mga mata, kahit pagod, ay may kakaibang liwanag. Isang alab na hindi maunawaan ng sino man doon. Sa mga oras na yon, nakayuko si Richard sa makina ng makintab na kulay pilak na Mercedes, pinupunasan ng pawis sa kanyang noo habang nagmumura. Dalawa pang mekaniko, sina Nestor at Roberto, ay nakatayo sa tabi niya, nanonood at umaalalay. Ang may-ari ng kotse, si Teresa, ay nakasandal sa pader na nakahalukip-kip, halatang balisa ngunit pinipilit na magpakalma. Hindi ako makapaniwala, mahina niyang sabi habang hinahaplos ang buhok. Kailangan kong gumana ang kotse na ito ngayon. Tumuwid ng tayo si Richard at pinunasan muli ang pawis gamit ang likod ng kanyang kamay. Ginagawa ko na ang lahat, Mrs. Teresa. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Umaandar ang makina pero wala itong ibinibigay na lakas. Nagawa mo na lahat? Tanong ni Teresa, pilit tinatago ang kaba. Ginawa na namin lahat ng alam namin, sagot ni Nestor, umiiling. Pinalitan ang spark plugs, filters, pati linis sa injectors. Wala pa rin. Doon na pumasok si Ronnie, dahan-dahan at tahimik na tumatawid sa sahig ng talyer. Mahina ang tunog ng kanyang tsinelas habang naglalakad. Napatigil ang tatlong mekaniko, halatang nagulat at medyo hindi komportable. Nakasimangot si Teresa ngunit hindi nagsalita. Pasensya na, sabi ni Ronnie, magaspang ngunit magalang ang boses. Pwede ko bang tingnan? Mabilis na tumawa si Richard, may halong pangungutya. Tingnan? Marunong ka ba talaga? Kaunti, simpleng sagot ni Ronnie. Natawa rin si Roberto. Kaunti? Lalaki, Mercedes to, hindi kalakal sa junkyard. Alam ko, sagot ni Ronnie ng payapa. C300, 2 litro turbo engine. Narinig ko nang dumating ito. Hindi iyon ang iniisip niyo ang problema. Tiningnan ni Nestor si Richard na parang hindi makapaniwala. Homeless guy na eksperto raw sa luxury car? Kumilos si Teresa, hindi mapakali. May kung ano sa katahimikan at kumpiyansa ni Ronnie na nakakapukaw ng interes, parang may alam talaga siyang hindi alam ng iba. Makinig ka, sabi ni Richard habang pinupunasan ang kamay sa basahang puno ng grasa. Hindi ko alam kung sino ka, pero seryosong garahe ito. Hindi namin kailangan ng tulong mula sa mga taong gaya ko, putol ni Ronnie, ngunit hindi siya nagpakita ng inis. Hindi ko yun ibig sabihin, mabilis na sagot ni Richard, halatang nabigla. Pero yun nga ang ibig mong sabihin, balik ni Ronnie, kalmado pa rin. Hindi na tinago ni Roberto ang pangungutya. Lalaki, kailangan mo ng mainit na paligo, hindi makina ng Mercedes. Mga Ginoo, kalma lang, sabi ni Teresa, lumapit ng kaunti. Huwag kang mag-alala, Mrs. Teresa, ani Nestor. Makakahanap din kami ng solusyon. Kailangan lang ng mas maraming oras. Habang nag-uusap ang iba, nakatitig si Ronnie sa nakabukas na makina. Gumagalaw ang kanyang mga mata, maingat na sinusuri ang bawat parte. Parang binabasa niya ang isang libro. Hindi lang ito napapansin ng iba. Pwede ko bang subukan? May gusto lang akong itest. Anong teorya? Tanong ni Richard, pilit tinatago ang interes. Ang problema ay nasa ECU, Electronic Control Unit, paliwanag ni Ronnie. Hindi ito mechanical na sira, kaya hindi niyo makita. Kinuha ni Roberto ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record. Mga tol, tingnan niyo to, yung taong kalye biglang naging electronic wizard. Roberto, tigilan mo, sabi ni Teresa, pero tuloy pa rin siya. Hindi, gold to, tawa ni Roberto. Homeless guy, nagtuturo kung paano ayusin ang premium cars. Grabe,
Natawa rin si Nestor. Oo nga, i-post mo, viral to. Pero hindi natinag si Ronnie. Mas matitinding salita na ang kanyang narinig sa buhay. Kung papayagan niyo ako, maaayos ko ito sa loob ng ilang minuto, payapa niyang sabi. At ano ang kapalit na gusto mo? Tanong ni Richard ng aasar. $100? Isang sandwich, sagot ni Ronnie. Kahit anong pagkain. Gutom lang ako. Tumahimik ang lahat. Halos mahulog ni Roberto ang telepono mula sa kakatawa. Sandwich? Seryoso ka ba? Seryoso ako, matatag na sagot ni Ronnie. At nangangako akong maaayos ko ang problemang pinagpapaguran niyo buong araw. Tumingin si Richard kay Teresa. Nakatitig ito kay Ronnie, seryoso, para bang sinusubukang silipin ang kaluluwa niya. Lumapit siya ng kaunti at tumingin diretso sa kanyang mga mata. Talaga bang alam mo ang ginagawa mo? Tanong niya. Opo, ma'am, sagot ni Ronnie, alam ko. Paano mo nalaman na nasa electronic control unit ang problema? Tanong ni Teresa. Itinuro ni Ronnie ang makina. Sa tunog, sagot niya, may isang particular na ingay kapag mali ang signal na ipinapadala ng camshaft position sensor sa ECU. Automatikong pinuputol ng sistema ang fuel injection para protektahan ng makina. Lumingon si Teresa kay Richard. Na-check mo ba yon? Sineryoso namin lahat, sagot ni Richard, ngunit halata na ang pagkawala ng kumpiyansa sa kanyang boses. Umiling si Ronnie, hindi nyo nagawa, hinanap nyo ang mekanikal na problema, pero modernong kotse ito, nakatakbo sa electronics. Kapag may sensor na pumalpak, nililimitahan ng sistema ang performance para iwasan ang pinsala. Patuloy pa ring nakangiting nagre-record si Roberto. Ayos to! Itinuturo ng taong kalye sa mga mekaniko kung paano gawin ang trabaho nila. Sa huling pagkakataon, Roberto, tigilan mo na yan, madiing sabi ni Teresa. Mrs. Teresa, comedy gold to, sagot ni Roberto. Lumapit si Richard kay Ronnie. Sabihin na nating tama ka, ano ang gagawin mo para ayusin ito? Ikakabit ko ang diagnostic scanner sa ECU. Ire-reset ang sistema at ire-recalibrate ang sensor settings. Nakunot ang noo ni Nestor. Wala tayong ganong scanner dito. Alam ko, tango ni Ronnie, pero meron ng talyer sa tabi. Pwede kong hiramin. Kilala ako ng may-ari. Nagpalitan ng mapanuyang tingin sina Richard at Roberto. Siyempre kilala niya raw. Pero hindi sila pinansin ni Teresa. Nakatitig siya kay Ronnie. May kakaiba sa paraan ng kanyang pananalita. Kalmado at malinaw na parang hindi siya nagbubulaan. Tahimik ang kumpiyansa, ngunit ramdam na totoo. Paano kung nagkakamali ka? Tanong ni Teresa. Kung nagkakamali ako, sagot ni Ronnie, wala kang utang sa akin. Kahit sandwich, hindi ko hihingin. At kung tama ka, isang sandwich lang. Yun lang ang hinihingi ko. Umungol si Richard. Sige, pero kapag pumalpak ka, aalis ka at hindi mo na kami guguluhin. Payag, sagot ni Ronnie sabay tango. Nagpatuloy si Roberto sa pag-record. Magiging alamat ito. Isang homeless na nag-aayos ng Mercedes. Lumabas si Ronnie sa talyer at pumasok sa katabing garahe. Mas simple yon, mas basic kaysa premium motors, kung saan may isang matandang lalaki na nag-iisa. Magiliw siyang bumati at bumalik na may dalang scanner. Nalisik ang mata ni Richard. Saan mo nakuha yan? Pinahiram sa akin ni Mr. Fernando, sagot ni Ronnie habang isinasaksak ito sa sistema ng kotse. Hindi inalis ni Teresa ang kanyang tingin. Pinag-aaralan niya ang bawat kilos ni Ronnie. Ang maingat na paggamit ng mga kagamitan, ang pamilyar na galaw ng kanyang mga kamay. Para bang may nakikita siyang pamilyar, isang bagay na hindi niya matukoy. Tumunog ang scanner habang sanay na ininavigate ni Ronnie ang interface nito. Kahit si Richard, laban sa kanyang kalooban, ay napahanga. Sa ilang sandali lang, nakita ni Ronnie ang error code. Ayan, mahina niyang sabi. Camshaft face sensor, putol-putol ang signal. Napakindat si Teresa. Tiya, paano mo nalaman yon? Hindi siya sinagot ni Ronnie, nakatuon siya.
Matatag ang kanyang mga kamay habang nagki-clear ng codes, nag-a-adjust ng values at nire-recalibrate ang system. Gumalaw siya na parang sanay na sanay, parang libu-libong beses na niya itong ginawa. Precise ang bawat kilos, para bang extension ng kanyang katawan ang makina. Tumigil si Nestor sa pagtatawa habang pinapanood ang proseso. Si Roberto ay nagre-record pa rin pero nawala na ang halakhak, napalitan ng kuryosidad. Tapos nan, sabi ni Ronnie, tinanggal ang scanner. Pwede nyo nang paandarin. Umupo si Richard sa driver's seat at pinihit ang susi. Bumuhay ang makina, maayos, makinis, perpekto. Pindot niya ang gas pedal at agad na sumunod ang kotse, natahimik ang buong talyer. Sumakay si Teresa at mabilis na umikot sa kanto. Pagbalik niya, malaki ang mga mata, puno ng pagtataka. Hindi pa naging ganito kalinis ang andar ng makina, sabi niya, para siyang bagong kotse. Noon pa lang ay isinasantabi na ni Ronnie ang scanner, handang ibalik ito. Ayos na ma'am, simple niyang sabi. Lumapit si Richard, wala na ang kayabangan. Saan ka natutong gawin yon? Saglit na tumigil si Ronnie. Buong buhay ko sa mga kotse ako nagtatrabaho. Pero saan mismo? Kung saan-saan, sagot niya ng malabo. Ngayon, tungkol dun sa sandwich? Lumapit si Teresa, may kumislot sa loob niya. Ano ang buong pangalan mo? Ronnie, sagot niya. Ronnie lang, muling nag-alinlangan. Oo, Ronnie lang. Hawak pa rin ni Roberto ang telepono, pero ngayon hindi na siya sigurado kung ipopost pa niya ang video. Ang inakalang biro ay naging seryoso. Kinuha ni Richard ang ilang pera mula sa bulsa at iniabot kay Ronnie. Heto, mas higit pa sa sandwich ang kinita mo. Ngunit ngumiti lamang si Ronnie at umiling. Hindi na kailangan. Maingat na tumanggi si Ronnie. Hindi kasama yon sa usapan. Lalaki, inayos mo ang isang bagay sa loob lang ng ilang minuto na buong araw naming pinoproblema, sabi ni Richard na hindi makapaniwala. Binuksan ni Teresa ang kanyang bag at naglabas ng pera. Pakiusap, tanggapin mo. Niligtas mo ako ngayon. Ngunit umiling si Ronnie. Hindi ko ito ginawa para sa pera. Gusto ko lang makatulong. Nagtaka si Teresa, bakit? Bakit ka tutulong sa mga taong masama ang trato sa iyo? Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, nakita ni Teresa ang isang bagay na mas malalim, isang lumang sakit, tahimik at mabigat, gaya ng aninong lagi niyang dala. Dahil lahat ay karapat-dapat bigyan ng isa pang pagkakataon, mahina niyang tugon. Pagkatapos, wala nang ibang salita, tumalikod siya at lumakad palayo. Sa kanyang likuran, nanahimik ang buong talyer. Hindi pa alam ng apat na naiwan doon, pero nakatagpo na sila ng isang pambihirang tao. Makalipas ang ilang araw, muli na namang napadpad si Ronnie malapit sa Premium Motors. Hindi siya naghahanap ng trabaho, alam niyang hindi na siya tatanggapin doon. Pero may kung anong humihila sa kanya pabalik. Siguro ang alaala ng pakiramdam na muli siyang naging kapaki-pakinabang. Ang sandaling nahawakan niya ang isang makina at pansamantala muli niyang naramdaman ang sarili niya. Abala ang talyer, mamahaling kotse ang nakapila sa bawat service bay at ang hangin ay puno ng tunog ng mga gamit, makina at usapan. Mula sa kabila ng kalsada, nakatayo si Ronnie sa likod ng puno, tahimik na pinagmamasdan ng lahat. Nakayuko si Richard sa makina ng isang pulang BMW, halatang stressed. Kahit malayo, kita ni Ronnie ang paninigas ng balikat nito at padalos-dalos na kilos. Umiikot sina Nestor at Roberto sa kotse, pareho ring litong-lito. Hindi ako makapaniwala, nangyayari na naman ito. Malakas na bulong ni Richard, puno ng inis. Pangatlong kotse na to ngayong linggo na hindi namin ma-figure out. Lumapit ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana sa BMW. Siya si Dr. Ronald, isang kilalang abogado sa bayan at may-ari ng kotse. Kumusta ang pagkukumpuni?
Magalang niyang tanong, ngunit ramdam ang inis sa boses. Malapit na, Doktor. Ronald, sagot ni Richard habang pinupunasan ang pawis. Isang adjustment na lang. Naningkit ang mga mata ni Ronald. Yan din ang sabi mo kahapon. Kailangan ko na ngayon ng kotse. Lumihis si Roberto at agad na naglabas ng cellphone. Ay grabe, kailangan ko itong i-video. Sasabog na si Richard. Iligpit mo yan, pabulong na saway ni Nestor. Pero nagre-record na si Roberto. Mula sa kanyang tagong pwesto, nakikinig si Ronnie. Kilala niya ang tunog na iyon mula sa makina, isang hindi nakaayos na parte, simpleng ayusin. Kaya niyang tapusin sa loob ng ilang minuto. Pero hindi siya kumilos, umiikot pa rin sa isip niya ang tawanan, pangungutya at masamang trato sa kanya noon. Dumating ang isang taxi, bumaba ang isang babae na may kargang bata. Si Carmen iyon ang asawa ni Doktor. Ronald. Nanghihina ang batang si Carlos, umiiyak ng mahina. Naayos na ba? Tanong niya balisa. May lagnat si Carlos. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Namutla ang mukha ni Doktor Ronald. Tumingin siya kay Richard, desperado pero pinipilit magpigil. Inaasikaso pa nila. Ramdam ni Richard ang bigat ng sitwasyon. Mrs. Carmen, malapit na po kami. Sandali na lang. Sandali, sigaw ni Carmen. Iyan din ang sinabi mo 2 araw na ang nakalipas. Nagalit ang abogado. May sakit ang anak ko. Kailangan ko ang kotse ngayon. Napuno ng tensyon ang buong talyer. Tumigil ang ibang customer para panoorin ang komosyon. Patuloy si Roberto sa pagre-record, pabulong sa kanyang telepono. Grabe to, total chaos sa shop. Sinubukan ni Nestor na pakalmahin. Dr. Ronald, maaayos din namin. Kailangan lang ng kaunting oras. Oras, sigaw ni Ronald. Wala nang oras ang anak ko. Mahigpit na niyakap ni Carmen ang kanyang anak. Nanginginig ang boses. Ronald, tumawag ka na lang ng Uber. Hindi na tayo makapaghintay. Ang hirap makakuha ngayon, sagot nito na babalisa, sabay hawak sa ulo. Mula sa kabila ng kalsada, pinanood ni Ronnie ang eksena. Narinig niya ang daing ng bata at may nabuksan sa kanyang loob. Nakita niya ang sarili sa nakaraan, ang kanyang anak na babae, may sakit at takot. At ang takot na hindi niya maihatid sa ospital sa oras. Hindi na siya nakatiis, tumawid siya sa kalsada, hakbang bawat hakbang, alam na maaari na naman siyang itaboy. Pero alam din niyang hindi niya kayang balewalain ang isang batang naghihirap. Pasensya na, sabi niya nang makarating sa bungad ng talyer. Napatigil si Richard at natigilan. Ay hindi ngayon. Anong ginagawa niya rito? Bulong ni Roberto patuloy na nagre-record. Binigyan siya ng malamig at mapanlait na tingin ni Dr. Ronald. At sino naman ito? Mawala ka na, wala yan. Mabilis na sagot ni Richard. Isa lang yan na palaging tambay. Pero hindi natinag si Ronnie. Hindi niya pinansin ang mga salita at dumiretso agad sa punto. Pwede ko bang tingnan ang kotse? Tanong ni Ronnie. Kailangan ng bata na makarating sa ospital. Ikaw, tugon ni Dr. Ronald na may panguuyam. Akala mo ba maaayos mo ang hindi naintindihan ng 3 bihasang mekaniko? Gusto ko lang subukan, payapang sagot ni Ronnie. Tiningnan siya ni Carmen na may pakiusap sa mga mata. Marunong ka ba sa mga kotse? Kaunti. Mapagpakumbabang sagot ni Ronnie. Hindi napigilan ni Roberto ang pagtawa. Siya na naman, siya yung nag-ayos ng Mercedes ni Mrs. Teresa nung isang araw. Akala niya eksperto siya. Naayos? Taas kilay na tanong ni Dr. Ronald. Nailang si Richard na mula ang muka. Nagkataon lang, swerte lang yon. Swerte? Mahina ngunit matalim na tugon ni Ronnie. Hindi ba't sira ang camshaft sensor? Nanahimik si Richard. Sa kaibuturan niya, alam niyang tama si Ronnie. Matapos ang insidente, tiningnan niya ang sensor at yun nga ang problema. Hayaan mo siyang subukan, sabik na sabi ni Carmen, humarap sa asawa. Pakiusap, Ronald. Kailangan ng anak natin ng tulong. Kalokohan ito, Carmen. Isa lang siyang mabilis na putol ni Carmen.
isang taong handang tumulong kapag wala ng ibang nakagawa. Lumapit si Ronnie sa BMW at marahang inilagay ang kamay sa makina. Pumikit siya, nakikinig sa tunog at nararamdaman nito. Para sa lahat ng nanonood, tila kakaiba ang kanyang ginagawa, ngunit para kay Ronnie, ikinukwento na ng kotse ang lahat ng kailangan niyang malaman. Sirang-sira na ang fuel pump, sabi niya. Hindi nito nahahawakan ng tamang pressure, kaya nagmi-misfire ang makina. Nakatitig si Richard sa kanya. Paano mo nalaman sa pakikinig at pagdamalang? Karansan, sagot ni Ronnie. May fuel pressure gauge ba kayo? Kahit nag-aalinlangan, kinuha ni Nestor ang gamit. Ikabit nila ito at totoo nga pabago-bago ang pressure readings gaya ng sinabi ni Ronnie. Imposible, bulong ni Roberto, hawak pa rin ang kanyang telepono. Tama na naman siya. Ngayon nagsisimula na ring mag-iba ang tingin ni Dr. Ronald kay Ronnie. Kaya mo ba itong ayusin? Kaya, sagot ni Ronnie, pero kailangan natin ng bagong pump. Hindi na ito kayang kumpunihin dito. San makakabili? May tindahan ng piyesa sa kanto, mga 300 reais ang halaga. Ako na, mabilis na alok ni Richard. Gaano katagal ikabit? Tanong ni Ronald. 15 minuto, kumpiyansang sagot ni Ronnie. Tumulo ang luha sa mata ni Carmen habang humaharap sa asawa. Pakiusap, Ronald. Wala nang sinabi si Ronald. Inilabas niya ang pitaka at iniabot kay Richard ang pera. Bilisan mo. Ngayon, tumakbo si Richard. Si Roberto naman ay patuloy pa rin sa pagre-record. Ngunit ngayon ay tila naguguluhan kung aliw pa ba ito o isang mas makapangyarihang bagay. Grabe, para siyang naging boss ng talyer, mahina niyang bulong. Habang naghihintay, lumapit si Carmen kay Ronnie. Salamat, tapat niyang sabi. Hindi ko alam kung sino ka, pero salamat sa pagtulong. Tumango si Ronnie, nakatingin kay Carlos, na tumigil na sa pag-iyak at nakatitig na ngayon sa kanya. Ano ang pangalan niya? Carlos, 3 taong gulang. Magiging maayos siya, banayad na sagot ni Ronnie, sabay irap ng nakakatawang mukha na nagpatawa kay Carlos. Ang una niyang ngiti sa araw na iyon. Tahimik na nakamasid si Dr. Ronald. May kakaiba kay Ronnie. Ang paraan ng kanyang pananalita, ang galaw niya, ang malalim na kaalaman sa kotse. Wala itong tugma sa itsura niya. Saan ka natuto nito? Tanong ni Ronald sa wakas. Saglit na tumigil si Ronnie. Sa halos buong buhay ko, sa mga kotse ako nagtatrabaho. Saan mismo? Kung saan-saan, sagot niyang umiwas sa detalye. Dumating si Richard, hingal at may hawak ng bagong piyesa. Heto na! Tama ba ito? Sinuri ni Ronnie at tumango. Perpekto, ikabit na natin. Agad siyang kumilos. Bawat galaw ay maingat, tiyak. Sa ilang minuto lamang, tinanggal niya ang sira, ipinalit ang bago, at muling ikinabit ang mga hose na parang eksperto. Tapos na, sabi niya, pinunasan ng kamay. Pwede niyo nang paandarin. Pumasok si Dr. Ronald, pinihit ang susi at muling bumuhay ang makina, makinis at malakas. Pinindot niya ang gas pedal. Tumugon ang kotse ng perpekto. Kahanga-hanga, mahina niyang sabi. Sumakay si Carmen kasama si Carlos, mahigpit niya itong niyakap. Ronald, alis na tayo. Kailangan nating pumunta sa ospital. Bago sumunod, humarap si Ronald kay Ronnie. Magkano ang utang ko sa'yo? Wala, sagot ni Ronnie. Ginawa ko lang ito para sa bata. Wala, gulat na tanong ni Ronald. Inayos mo ang kotse ko at tinulungan ang anak ko at wala kang gusto? Tumingin si Ronnie sa likod ng kotse. Nakangiti na si Carlos, hindi na namumula ang pisngi. Bayad na ako, mahina niyang tugon. Inabot ni Ronald ang isang business card. Ako si Ronald Almeida. Kapag may kailangan ka, tawagan mo ako. Salamat, Ginoo, tahimik na sagot ni Ronnie. Pagkatapos, sumakay na ang abogado sa kotse at mabilis na nagmaneho patungo sa ospital. Patuloy pa ring nagre-record si Roberto, hindi makapaniwala. Grabe yon. Walang maniniwalang totoong nangyari ito. Lumapit si Richard kay Ronnie, halatang nabigla at nahihiya. Paano mo nagagawa yon? Anong yon?
Tanong ni Ronnie, hindi tumitigil sa paglakad. Na makinig lang sa kotse at agad mong alam kung ano ang sira. Matagal na akong mekaniko pero hindi pa ako nakakita ng katulad mo. Hindi sumagot si Ronnie. Tahimik lang siyang lumakad palayo pero hindi pa handang tumigil si Richard. Teka, sigaw niya, hindi ka pwedeng basta lumakad, sino ka talaga? Huminto si Ronnie, saglit siyang lumingon. At sa kanyang mga mata, may bakas ng matandang kalungkutan, isang sulyap ng taong dati siyang naging, bago siya tuluyang pinabagsak ng buhay. Pagkatapos agad siyang lumiko at naglaho sa karamihan, iniwang mag-isa si Richard na puno ng mga tanong na walang kasagutan. Nakatitig pa rin si Roberto sa hawak niyang telepono, pinapanood ang video, nakaka-film lang niya. Richard, kailangan nating alamin kung sino talaga ang taong yon. Bakit? Tanong ni Richard. Dahil walang sino man na may ganyang kaalaman sa kotse ng basta-basta. May kwento ang taong yon, malaki. At tama siya, hindi basta kwento ang nakaraan ni Ronnie, isa itong kwentong kayang baguhin ang lahat. Ang video na in-upload ni Roberto ay nagsimulang sumikat online. Pinamagatan niya ito, Homeless Man Fixes Cars Better Than Certified Mechanics. Sa loob lamang ng ilang araw, nag-viral ito, libu-libong views, daan-daang komento. Karamihan ay naniwalang peke, isang palabas lang. Pero may ilang nakapansin ng kakaiba. Isang user ang nagkomento, may pamilyar sa kanya. Sa galaw niya, sa paraan ng paghawak niya sa makina, parang nakita ko na to dati. Isa pa ang nagsulat, walang ganitong galaw kung hindi mo ito ginagawa sa loob ng dekada. Hindi lang siya basta palaboy, may nakaraan siya. Napanood din ni Teresa ang video habang nag-i-scroll sa kanyang telepono, lumitaw ito. Pinanood niya isang beses, pagkatapos muli, at pangatlo nakatutok sa bawat detalye. Ang mga kilos niya, ang boses niya, ang paraan ng kanyang pagtatrabaho. May kung anong gumising sa kanyang alaala. May nagpapaalala ito sa kanya ng isang tao, ang kanyang ama. Pumanaw ito ng 15 taong gulang pa lamang siya. Inubos ng alak ang lahat, ang trabaho, ang dangal, ang buhay. Pero bago iyon, mekaniko siya. Isang napakahusay na mekaniko, ang tipo ng taong kayang ayusin ang kahit ano. At madalas niyang ikwento ang tungkol sa isang alamat ng karera noong dekada 70. Isang lalaki na kayang madama ang kaluluwa ng isang kotse gamit lamang ang kanyang mga kamay. Golden hands, mahina niyang bulong, halos walang kamalay-malay. Iyon ang palaging inuulit ng kanyang ama na may paghanga. Lagi niyang kinukwento ang tungkol sa isang lalaking tinatawag na Golden Hands. Kinabukasan, hindi pa rin mapawi ang iniisip, bumalik si Teresa sa Premium Motors. Nakita niya si Richard na nakayuko na naman sa isa pang kotse, halatang frustrated. Nakatayo sina Nestor at Roberto sa tabi, litong-lito. Nahihirapan na naman kayo? Tanong niya, lumapit. Nagulat si Richard. Mrs. Teresa, bumalik kayo. Bumalik ako para magtanong tungkol sa lalaking nag-ayos ng kotse ko. Kilala niyo ba kung sino siya? Nagningning ang mukha ni Roberto. Napanood niyo ba ang video? Umabot na ng 50,000 views. Napanood ko, tango niya. Pero hindi ako nandito para sa views. Gusto kong malaman kung saan natutong magtrabaho ng gano'n ng taong yon. Umiling si Richard. Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero isang bagay ang masasabi ko, wala pa akong nakitang katulad niya. Hindi lang siya nag-aayos ng kotse. Parang naiintindihan niya talaga ang mga ito. Para bang kinakausap siya ng makina at nakikinig siya. Iyon din ang sabi ng tatay ko dati. Sagot ni Teresa, may panginginig sa boses. Na bawat makina ay may sariling tinig kung marunong ka lang makinig. Mekaniko ang tatay niyo? Tanong ni Nestor. Oo, at lagi niya akong kinukwentuhan tungkol sa isang sikat na driver nung dekada 70. Isang tao na hindi lang nagkarera, gumawa at nag-tune rin ng sarili niyang mga kotse. Sabi niya mas magaling pa raw sa mga engineer. Namilog ang mata ni Roberto. Isang race car driver na siya ring mekaniko, may palayaw siya, something na may kinalaman sa hands.
Pinilit maalala ni Teresa. Nanlaki ang mata ni Richard. Golden Hands? Oh, yun nga, Golden Hands. Kilala mo siya? Adik ang tatay ko sa mga lumang rally races, mabagal na sabi ni Richard. Palagi niyang binabanggit ang isang lalaking nagngangalang Ronnie Soriano. Tinawag siyang Golden Hands. Isa siyang alamat sa rally noong dekada 70. Ganap na henyo. Kayang manalo ng karera gamit ang mga kotse na siya mismo ang bumuo. Natahimik ang buong talyer. Ronnie Soriano, mahinang ulit ni Teresa. Ang lalaking nag-ayos ng kotse ko, ang sabi niya, Ronnie ang pangalan niya. Imposible, bulong ni Roberto. Hindi pwede, hindi siya. Bakit hindi? Tanong ni Teresa. Dahil si Ronnie Soriano ay milyonaryo, sagot ni Roberto. Sikat siya. May sarili siyang team, sabi ni Roberto, nanlalaki ang mata. Mga international sponsors. Paano naging palaboy ang isang taong gaya niya? Kinuha ni Richard ang kanyang telepono. Tingnan ko nga ang mga lumang litrato. Habang naghahanap siya, bumilis ang tibok ng puso ni Teresa. Kung tama ang hinala niya, ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kanyang naisip. Ayan, sabi ni Richard, ipinakita ang screen sa iba. Ronnie Soriano, Brazilian Rally Champion, noong 75, 77 at 79. Sa telepono, nakangiti ang isang mas batang lalaki, nakatayo sa tabi ng rally car, hawak ang tropeyo ng mataas. Mas maitim ang kanyang buhok noon, malinis ang mukha, pero ang mga mata, pagod, matalino at hindi malilito. Lumapit si Teresa. Diyos ko, siya nga, totoo ito. Napakurap si Nestor. Pero paano naging ganito ang isang alamat ng karera? Patuloy na nagbasa si Richard mula sa artikulo. Nakasaad dito na noong 2000 nawala ang asawa at anak niya sa isang aksidente sa kotse. Pagkatapos noon, naglaho siya. Sumikip ang dibdib ni Teresa. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Nawala ang pamilya niya. Mahinang bulong niya. At pagkatapos, nawala rin ang lahat. Dagdag ni Roberto, binabasa ang pahina. Ibinenta niya ang team. Tumigil sa karera, nawala sa publiko, 15 taon na ang nakalipas. Nakunot ang noo ni Richard. Kaya buong panahon na ito, saan siya? Tumingin si Teresa sa lupa. Nakatira sa kalye, sagot niya. Halos hindi lumalabas ang boses. Patuloy pa ring nagre-record si Roberto. Hindi ka panipaniwala. Walang maniniwala na totoo ito. Lumapit si Richard sa lugar kung saan nakatayo si Ronnie kanina, pilit pa ring inuunawa ang lahat. Paano mo nagagawa yon? Mahina niyang tanong. Anong yon? Balik ni Ronnie, nagsisimula ng umalis. Na malaman kung ano ang sira ng kotse sa pakikinig lang. Taon na akong mekaniko, pero wala akong nakitang katulad mo. Hindi sumagot si Ronnie, nagpatuloy siyang naglakad palayo. Teka, sigaw ni Richard, hindi ka pwedeng umalis na lang. Sino ka talaga? Huminto si Ronnie sandali at lumingon. Mabigat ang titig niya, isang kalungkutang matagal nang nakabaon. Isang sulyap sa kung sino siya dati bago siya gumuho. At pagkatapos walang salita, tumawid siya sa abalang kalsada at naglaho. Sa karamihan, iniwan ang katahimikan. Nakatayo si Richard, hindi makapagsalita. Nakatingin si Roberto sa kanyang telepono. Pinapanood ang video na nakunan niya. Richard, kailangan nating alamin kung sino ang taong ito. Bakit? Tanong ni Richard litong-lito. Dahil walang ganitong kaalaman sa kotse ng aksidente lang. May kwento ang taong yon. At tama siya. May dalanongang kwento si Ronnie, isang kwentong matagal nang nakabaon. Isang kwentong kapag nailabas, kayang baguhin ang lahat. Ang video na in-upload ni Roberto online ay sumabog sa internet. Pinamagatan niya ito, Homeless Man Fixes Cars Better Than Professional Mechanics. Sa loob ng ilang araw, umabot ito ng 10,000 views. Daan-daang komento ang dumagsa, puno ng pagdududa at hindi paniniwala. Pero may iilang nakakita ng kakaiba. Parang pamilyar siya, sulat ng isang user. Sa paraan ng pagtatrabaho niya, ang kamay niya, parang nakita ko na ito dati.
Ang ganitong precision, hindi basta-basta, may nakaraan siya, sabi ng isa pa. Samantala nakaupo si Teresa sa kanyang sofa, nag-i-scroll sa kanyang telepono. Lumitaw sa kanyang feed ang video. Pinanood niya ito isang beses, pagkatapos muli at muli. Sinuri niya ang bawat kilos ni Ronnie, bawat salita, bawat tingin. May malalim na pamilyar na damdamin. May isang bagay sa paraan niya ng pagtatrabaho, ang pakikinig niya sa makina na parang ito'y buhay. Naalala niya ang kanyang ama. Bago tuluyang winasak ng alak ang buhay nito, isang bihasang mekaniko ang kanyang ama. Isa sa pinakamahusay, kayang ayusin ang kahit ano. Sabi ng mga tao, may mahika sa kanyang mga kamay. At palagi siyang nagkukwento tungkol sa isang alamat ng karera noong dekada 70. Isang lalaking hindi lang champion sa karera, kundi mas mahusay pang mag-ayos ng kotse kaysa sinuman. Golden Hands, mahina niyang bulong, bumabalik sa alaala ang palayaw. Kinabukasan, bumalik siya sa Premium Motors. Hindi na siya napigilan ng kuryosidad. Nakasubsob si Richard sa isa na namang kotse, halatang inis at pagod. Nakatayo sina Nestor at Roberto sa tabi, litong-lito sa mga gamit at piyesa. May problema na naman? Tanong ni Teresa, lumapit. Nagulat si Richard. Mrs. Teresa, hindi ko inaasahan na babalik kayo. Narito ako dahil sa lalaking nag-aayos ng kotse ko, sabi niya. May alam ba kayo tungkol sa kanya? Biglang sumabat si Roberto. Nakita niyo na ba ang video? Lagpas 50,000 views na. Nakita ko, tango niya. Pero hindi ako narito para doon. Gusto kong malaman kung saan natutong gumawa ng ganun ang isang tao. Bumuntong hininga si Richard. Sa totoo lang, hindi namin alam. Pero isang bagay ang sigurado, hindi natutunan sa libro ang ganitong kasanayan. Ang taong yon, hindi lang inayos ang kotse mo. Inintindi niya ito, para bang may sinasabi ang makina at siya ay nakikinig. Nanindig ang balahibo ni Teresa. Yun mismo ang sinasabi ng tatay ko, na bawat makina ay may tinig. Kailangan mo lang matutong makinig. Mekaniko rin ba ang tatay niyo? Tanong ni Nestor. Oo, at palagi niyang kinukwento ang tungkol sa isang alamat na driver noong dekada 70. Isang taong nagkarera at siya mismo ang bumuo ng mga kotse niya. Sabi niya, mas magaling pa sa mga engineer. Nagiba ang ekspresyon ni Roberto. Isang driver, nung dekada 90, sinubukan ni Teresa alalahanin. May palayaw siya. May kinalaman sa kamay. Nanlaki ang mata ni Richard. Golden Hands? Iyon nga, sagot ni Teresa. Kilala niyo siya? Palagi siyang binabanggit ng tatay ko, sagot ni Richard. Siya si Ronnie Soriano, isang alamat sa rally. Sabi nila, henyo siya. Natahimik ang buong talyer. Ronnie Soriano, dahan-dahang ulit ni Teresa. Ang lalaking nag-ayos ng kotse ko, ang sabi niya, Ronnie ang pangalan niya. Umiling si Roberto, hindi pwede. Hindi siya, si Ronnie Soriano ay sikat. Mayaman siya. Isang bagay ang masasabi ko ng sigurado, dagdag ni Richard. Wala pa akong nakitang nag-diagnose ng kotse ng ganun. Para bang kinakausap niya ang makina. Kinakausap, tanong ni Teresa. Ano ang ibig mong sabihin? Hinahawakan niya ito, pumikit siya, at sa loob lang ng ilang segundo, parang alam na niya agad kung ano ang problema. Hindi normal yon, nanindig ang balahibo ni Teresa. Ginagawa rin yon ng tatay ko. Sabi niya bawat makina ay may sariling tinig. Kailangan mo lang matutong makinig. Mekaniko ba ang tatay mo? Tanong ni Nestor. Oo, at palagi niyang ikinukwento ang tungkol sa isang driver noong dekada 70. Isang taong hindi lang mananakbo. Alam niya ang makina ng higit pa sa kahit sinong engineer. Napahinto si Roberto. Driver mula simbilan puluhan? Anong klasing driver? Sabi ng tatay ko alamat siya, hindi lang dahil mahusay siyang magmaneho, kundi dahil kaya niyang i-tune ang sariling kotse hanggang sa perpekto. May palayaw siya, may kinalaman sa kamay. Nagningning ang mga mata ni Richard. Golden Hands? Oh, yun nga, Golden Hands. Kilala niyo ba siya? Adik ang tatay ko sa motorsports.
sagot ni Richard. Palagi niyang ikinukwento ang taong iyon. Ronnie Soriano, rally champion. Panalo siya sa lahat noong dekada 70. Natahimik ang buong talyer, pati hangin sa labas rinig. Ronnie Soriano, dahan-dahang ulit ni Teresa. Ang lalaking nag-ayos ng kotse ko, sabi niya Ronnie ang pangalan niya. Nakatitig si Roberto na hindi makapaniwala. Imposible, hindi pwede. Bakit? Tanong ni Teresa. Dahil si Ronnie Soriano ay mayaman, sagot ni Roberto. Isang milyonaryo, hawak niya ang lahat. Hindi agad nakapagsalita si Teresa. Pumasok sa isip niya ang alaala ng kanyang ama. Kung paano ito unti-unting naglaho matapos mawala ng trabaho. Kung paano naging alak ang kanyang takasan. Kung paano nila nawala ang kanilang bahay, ang dangal, ang lahat. At kung paano siya, bilang isang batang naguguluhan, ay hindi alam kung paano tutulungan ng ama. Kailangan natin siyang hanapin, sabi niya na may determinasyon. Hanapin? Tanong ni Roberto. Para saan? Para tulungan siya, sagot niya. Para bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Itinaas ni Richard ang kilay. Mrs. Teresa, sa lahat ng paggalang, matagal nang palaboy ang taong iyon. Kung gusto niya ng tulong, sana humingi na siya. Hindi niyo naiintindihan, sagot niya, nanginginig ang boses. Nawalan din ang tatay ko. Umiinom siya, naglalaboy. Bata pa ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin. At namatay siya bago ko nagawang tulungan. Muling natahimik ang talyer, walang nakapagsalita. Huminga ng malalim si Teresa. Hindi ko nailigtas ang tatay ko, pero baka may pagkakataon pa akong iligtas ang iba. Dahan-dahang itinabi ni Roberto ang kanyang telepono. Mas mahina na ang kanyang boses. Tama ka, hindi natin pwedeng hayaan na ganito lang. Kailangan natin siyang hanapin. Pero saan? Tanong ni Nestor. Minsan pumupunta siya sa shop pero walang nakakaalam kung saan siya tumutuloy. Natulog siya sa kalsada, sabi ni Richard. Malapit lang siguro dito. Tumindig si Teresa kung ganon hanapin natin. Ngayon na, may alam ba kayo kung saan madalas tumuloy ang mga tao? May isang plaza, 3 kanto mula rito, sabi ni Roberto. At sa ilalim ng viaduct sa Central Avenue, nakakita na ako ng mga tao doon sa gabi. Doon tayo magsisimula, mariin niyang sabi. Nag-alinlangan si Richard, baka mas mabuti kung hintayin na lang natin siyang bumalik sa shop. Hindi, putol ni Teresa. Bawat araw na naghihintay tayo ay isa pang araw na nagdurusa siya. Naghintay ang tatay ko ng tulong na hindi dumating. Hindi ko uulitin ang pagkakamaling iyon. Wala nang sabi-sabi. Sabay-sabay silang umalis sa shop at nagtungo sa plaza. Hapon na. May ilang taong nakaupo sa mga bangko, nagpapahinga sa lilim. May ilan ding may mga kumot, kariton at plastik na puno ng tanging pag-aari nila. Lumapit si Teresa sa isang matandang lalaki na nakaupo mag-isa. Pasensya na po, mahinahon niyang sabi. Kilala niyo ba si Ronnie? Ubanin na, nasa 50 siguro ang edad. Tumingin ang lalaki sa kanya gamit ang pagod na mga mata. Oo, kilala ko. Bakit? Wala siyang ginawang masama, mabilis na sabi ni Teresa. Gusto lang namin siyang tulungan. Tutulungan? Ulit ng lalaki halos natawa. Dito, walang nagtutulungan. Lahat kami nagtatangkang mabuhay lang. Pakiusap, sabi ni Teresa. Mahalaga talaga ito. Saan namin siya mahahanap? Tinitigan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa para bang pinag-iisipan kung mapagkakatiwalaan siya. Pagkaraan ng sandali, itinuro nito ang malayo. Karaniwan siyang natutulog sa ilalim ng viaduct sa Central Avenue. Pero mag-ingat kayo, si Ronnie, hindi siya gaya ng iba. May nakaraan siya at masakit ang nakaraan. Anong klaseng nakaraan? Tanong ni Teresa. Hindi ko alam, sagot ng lalaki. Pero minsan sa gabi, umiinom siya at umiiyak. Nagsasalita tungkol sa isang babae. Sabi niya, nawala ang anak niyang babae. Masakit sa puso, naramdaman ni Teresa ang pagsikip ng kanyang dibdib. Ang anak na iyon, ang nawala sa aksidente, ang bigat ng dalamhati, pasan niya ng mag-isa sa loob ng napakaraming taon.
Salamat. Mahinahon niyang sabi sa matanda bago lumingon sa iba. Punta tayo sa viaduct. Naglakad silang tahimik, walang nagsasalita hanggang marating nila ang tulay. Sa ilalim ng malalaking konkretong poste, may mga tolda na gawa sa trapal, plastik at lumalumang tela. Tahimik ang kilos ng mga tao, nabubuhay sa kalagayang hindi dapat tiisin ng sinuman. Kumakalat ang amoy ng basura at dumi sa hangin, pero hindi tumigil si Teresa. Hindi siya natigatig. Ronnie, tawag niya. Ronnie, narito ka ba? Walang sumagot. Nag-ikot sila sa pagitan ng mga tolda, sinisipat ang bawat muka. Si Roberto ang nakakita, mag-isa sa isang sulok, yakap ang isang walang lamang bote, nakatitig sa isang luma at gusot na litrato. Ayun siya, bulong niya. Dahan-dahang lumapit si Teresa. Ang lalaking nakaupo roon ay hindi na ang kalmadong mekanikong nagpasigla sa kanyang Mercedes. Para siyang hungkag, nilamon ng dalamhati, binuhay ng nakaraan. Ronnie, mahina niyang sabi. Inangat niya ang ulo, saglit bago niya siya makilala. Ang babaeng may Mercedes. Ako nga, sagot niya na may maliit na ngiti. Pwede ba akong umupo? Mahina siyang tumango. Habang umuupo si Teresa sa tabi niya, mabilis niyang itinago ang litrato. Pero nakita na ito ni Teresa. Isang batang babae, nakangiting masigla, ang kanyang anak. Hinahanap kita, sabi ni Teresa. Bakit? Dahil nalaman ko na kung sino ka. Nanigas ang katawan ni Ronnie. Wala akong kwenta. Hindi, malumanay na tugon niya. Ikaw si Ronnie Soriano, Golden Hands. Mabigat ang katahimikan na sumunod. Pumikit siya, parang ang pagdinig sa kanyang dating pangalan ay muling nagbukas ng sugat na hindi kailanman naghilom. Noon, oo, mahina niyang sabi. Matagal na panahon na. Pwede ka pa rin, umiling siya. Hindi na pagkatapos ng lahat ng nawala, pagkatapos ng mga nagawa ko, napuno ng luha ang mga mata ni Teresa. Alam ko kung paano ang mawalan ng mahal sa buhay. Nawala ang tatay ko sa alak. Bata pa ako nang tuluyan siyang bumigay. Hindi ko siya nailigtas. Tumingin si Ronnie sa kanya ng tunay sa unang pagkakataon. Araw-araw dala ko ang bigat na yon. Pagpapatuloy niya, palaging iniisip kung may nagawa pa sana ako, kung mas maaga sana. Hindi siya sumagot, nakinig lang siyan. Ayokong maramdaman yon ulit, sabi ni Teresa. At ayokong hayaang mawala ang isa pang tao kung may pagkakataon akong tumulong. Bakit ka nagmamalasakit? Tanong niya, pausang boses. Dahil kapag tinitingnan kita, nakikita ko siya, isang mabuting tao, sugatan, wasak, pero hindi pa huli. Lumingon siya kina Richard, Nestor at Roberto. Nakatayo silang malapit, tahimik na nakamasid. Lahat kayo, para sa akin? Oo, sagot ni Richard. Gusto naming bigyan ka ng daan pabalik. Daan pabalik? Mapait na tawa ni Ronnie. Wala nang bumabalik mula sa pinanggalingan ko. Meron, maring sagot ni Teresa. Hindi mag-isa. Pero may tulong, kaya mo. Dahan-dahang inilabas ni Ronnie mula sa bulsa ang litrato. Tinitigan niya ito ng may hapdi at lambing. 8 siya noon, bulong niya. Buong buhay niya nasa unahan pa at dahil sa akin, natapos lahat. Hindi mo kasalanan, banayad na sabi ni Teresa. Ako ang may sala, sagot niya, nanginginig ang tinig. Ako ang nagmamaneho, dapat mas maingat ako. May mga aksidenteng nangyayari. Tugon niya, pero ang parusahan ng sarili mo habang buhay ay hindi na mababago ang nakaraan. Muli siyang tumingin sa litrato pagkatapos kay Teresa at sa sandaling iyon nakita niya ang isang bagay, mahina pero totoo, ang taong dati siyang naging, ang taong hindi sumusuko, ang taong hindi lumalayo sa laban. Ano ba talaga ang inaalok niyo? Tanong niya. Lumapit si Richard. Isang trabaho, head mechanic, tamang sahod, kontrata. At ako ang sasagot sa iyong gamutan, dagdag ni Teresa. Rehab, tirahan, damit, suporta. Hindi agad sumagot si Ronnie. Tinitigan niya ang litrato, nanginginig ang mga kamay. Palagi niyang sinasabi na kaya kong ayusin ang kahit ano. Mahina niyang bulong. Siguro, panahon na para ayusin ko ang sarili ko.
At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sumilay ang ngiti sa mukha ni Ronnie Soriano. Makalipas ang ilang linggo, mag-isa siyang nakaupo sa waiting area ng isang rehabilitation clinic. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng isang bagong bagay, pag-asa. Hindi lang mula sa withdrawal, nanginginig ang mga kamay ni Ronnie. Nanginginig din ito dahil muli siyang nasa isang pasilidad medikal. Ang huling pagkakataon na nakapasok siya sa ospital ay nang magpaalam siya sa kanyang asawa at anak. Nasa tabi niya si Teresa, nakabukas ang isang magasin, ngunit hindi nababasa ang ni isang salita. Ramdam niya ang tensyon na nagmumula sa lalaking kanyang pinaniniwalaan. Nandoon din si Richard, kinakabahan at panay ang silip sa kanyang telepono. Mr. Ronnie Soriano, mahinahong tawag ng isang nurse mula sa pintuan. Dahan-dahang tumayo si Ronnie. Mabigat pa rin ang kanyang mga binti. Kusang tumayo si Teresa para samahan siya, ngunit pinigilan siya nito sa isang tahimik na iling. Kailangan kong gawin ito mag-isa, sabi niya, paos ngunit matatag ang tinig. Halos 2 oras tumagal ang appointment. Nang bumalik si Ronnie, halatang pagod. Dinala siya ng psychiatrist pabalik sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Ang anak niyang babae, ang aksidente, ang mga taong nalunod siya sa alak. Kumusta? Mahina ang tanong ni Teresa. Masakit, sagot niya, pinupunasan ng mga mata gamit ang likod ng kamay. Pero kailangan ko iyon. Habang naglalakad sila pabalik sa talyer, may kakaibang nakatawag ng kanilang pansin. May kumpol ng tao sa labas ng Premium Motors. Nakasalansan sa harap ang 3 mamahaling luxury cars. At nag-uusap ang mga tao, nagtuturo-turo. Anong nangyayari? Tanong ni Richard, binilisan ng lakad. Paglapit nila, nakita nila sina Nestor at Roberto na paikot-ikot, halatang kinakabahan malapit sa isang pulang Ferrari. Ang isang lalaking naka-tailored suit, si Alfredo Augusto, kilalang negosyante, ay halatang iritado. Hindi niyo naiintindihan, sigaw nito. Kailangang umandar ang kotse na ito ngayon. May critical akong pitch sa mga international investors. Kapag hindi ko naabutan, mawawala sa akin ang kontratang 50 milyong reais. Mr. Alfredo, ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya, sabi ni Nestor, pilit na kalmado. Hindi pa namin nakita ang ganitong klase ng problema. Ginagawa ang lahat? Singhal ni Alfredo. 3 mekaniko na ang tumingin sa kotse, wala pa ring nakakaayos, at ito raw ang pinakamahusay na talyer sa lungsod? Pinupunasan na ng pawis si Roberto. Sir, may ilan pa kaming pwedeng subukan. Ilan pa? Putol ni Alfredo. 6 na oras na kayong nagtatrabaho. 2 oras na lang ang presentation ko at patay pa rin ang kotse. Nagsimulang magbulungan ang mga customer, nakasabit ang reputasyon ng shop sa isang sinulid. Doon may tumuro sa crowd kay Ronnie. Sandali, hindi ba siya yung nasa video, yung nag-ayos ng kotse na hindi maayos ng iba? Napalingon ang lahat, nagsimulang magbulungan. Namula ang mukha ni Roberto, siya kasi ang nag-upload ng video. Pinagmasdan ni Alfredo si Ronnie, singkit ang mga mata. Ito ba ang tinatawag na milagrosong mekaniko? Sarkastiko niyang sabi. Mukha siyang palaboy. Lumapit si Richard. Mr. Alfredo, totoo pong marunong siya. Mabilis na tawa ang isinagot ni Alfredo. 2 milyong reais ang halaga ng kotse ko at gusto niyo ibigay ko ito sa isang palaboy? Tahimik ngunit masakit na tugon ni Ronnie, tinapos ang kanyang pangungusap. Nabigat ang katahimikan. Alam ni Alfredo na sumobra siya, ngunit pinigilan siya ng pride na humingi ng tawad. Hindi ko yun ibig sabihin, mahina niyang bulong. Pero yun ang totoo, sagot ni Ronnie, kalmado pa rin. At hindi kita masisisi, may karapatan kang magduda. Pero kung gusto mong marinig, ang problema ay nasa direct fuel injection system. Malamang barado ang isang injector dahil sa residue ng high-octane fuel. Napakurap si Alfredo. Paano mo nalaman ni hindi mo pa nga tinitingnan? Hindi ko na kailangan. Narinig ko ang tunog nung sinubukan mong paandarin.
Kumakadyot ang makina kapag mali ang timpla ng hangin at gasolina. Iyan ang tunog niyon. Bumulong si Nestor kay Richard. Hindi siya nagkakamali. Lahat na ginawa namin, maliban sa injector. Mabilis ang takbo ng isip ni Richard. Alam niyang kaya itong ayusin ni Ronnie. Pero Ferrari ito at mahirap kausap ang kliyente. Lumapit si Teresa. Mr. Alfredo, mahinahon niyang sabi, pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Lumayo sila ng ilang hakbang, labas sa pandinig ng crowd. Ako si Teresa Aquino. Pinapatakbo ko ang Aquino Developments and sabi niya, iniabot ang kamay. Inayos ng taong iyon ang kotse ko nang walang ibang nakagawa. Kahit ang pinakamahusay mong mekaniko, walang sagot. Nag-aatubili si Alfredo. Pero tingnan mo siya, paano ko siya pagkakatiwalaan? Dahil sa parehong dahilan kung bakit ako nagtiwala, payapa niyang tugon. Dahil ang nakikita mo sa labas ay hindi palaging katotohanan. At dahil sa puntong ito, nauubusan ka na ng oras at ng opsyon. Tumingin si Alfredo sa relo, mahigit 1 oras na lang ang natitira. Ang pagsakay sa taxi ay mangangahulugang mahuhuli siya, haggard at hindi handa. Ang pagtawag ng rideshare ay delikado dahil sa trapiko. Huminga siya ng malalim. At kung masira niya ang makina, tanong niya, may alinlangan. Ako ang mananagot, mariing sabi ni Teresa, hindi kumukurap. Kung may mangyaring mali, ako ang sasagot sa gastos. Ang pinsala sa isang Ferrari pwedeng umabot ng higit 100,000 reais. Babala ni Alfredo. Babayaran ko, ulit niya, matatag. Huminga ng malalim si Alfredo. Sige, pero kung hindi ito maayos sa loob ng 30 minuto, tapos na. Lumapit si Ronnie sa Ferrari na para bang binabati ang isang matagal ng kaibigan. Ang mga kamay niya na nanginginig kanina sa klinika ay ngayon matatag, tiyak at mahinahon. Binuksan niya ang hood, sinipat ang makina at diretso sa problema. Kailangan ko ng espesyal na wrench para alisin ang injectors, sabi niya kay Richard. Nag-aalangan si Richard. Wala tayo niyan dito. Meron ako, sagot ng isang boses mula sa likod. Paglingon nila, si Fernando pala ang may-ari ng maliit na talyer sa tabi. Hawak niya ang isang toolbox at nakangiti. Narinig ko ang tunog at inisip kong may malaking nangyayari dito, sabi niya. Kailangan mo ng 8mm hex at magnetic Phillips. Salamat Fernando, sagot ni Ronnie, buong pasasalamat na tinanggap ang mga gamit. Sa oras na iyon, nagtipon na ang maraming tao. May mga cellphone na nakalabas. Nagre-record ulit si Roberto, pero ngayon hindi na para sa katatawanan, para ito sa respeto. Tumingin si Alfredo sa relo, pinagpapawisan, nauubos ang oras. Gumawa si Ronnie na parang isang siruhano. Isa-isang tinanggal ang injector, maingat na tinitignan ang bawat isa sa ilalim ng ilaw. Hanggang nakita niya ito, isa ay barado ng maliliit na debris mula sa high-octane fuel. Kailangan nito ng ultrasonic cleaning, paliwanag niya, pero wala ng oras para dalhin sa espesyalista. Nagpanik si Alfredo. Kaya anong gagawin natin? May paraan, sagot ni Ronnie, nag-iisip ng malakas. Hindi ito perpekto pero gagana. Pwede kong linisin mano-mano gamit ang isopropyl alcohol at microbrush. Gaano katagal? 15 minuto. Tumingin si Alfredo sa relo. Sakto lang ang oras kung magiging maayos ang lahat. Sige, gawin mo, sagot niya. Nagmadali si Fernando at bumalik dala ang mga materyales. At agad nagsimula si Ronnie. Ito na ang pinakamapanganib na trabaho ng kanyang buhay. Isang maling galaw lang at ang injektor na nagkakahalaga ng 50,000 reais ay tuluyang sira. Walang nagsalita, tahimik ang buong kalsada. Pati mga bata tumigil sa paglalaro para panoorin ang lalaking may gintong mga kamay. Pigilang huminga si Richard. Hindi inalis ni Teresa ang tingin sa mga daliri ni Ronnie. Naalala niya ang palaging sinasabi ng kanyang ama, may mga taong ipinanganak para dito. Alam na ng kanilang mga kamay. Pagkaraan ng 12 minuto, muling ikinabit ni Ronnie ang nalinis na injector.
Tapos na, sabi niya, kasing kalmado pa rin. Dali-daling pumasok si Alfredo sa driver's seat at pinihit ang susi. Bumuhay ang makina sa isang maayos, malalim na ugong. Pindot niya ang gas pedal, agad at perpekto ang tugon. Kahanga-hanga, bulong ni Alfredo, hindi ko pa narinig na ganito kaganda ang andar nito. Sumabog ang hiyawan ng mga tao. Uminog ang palakpakan sa buong kalsada. Patuloy sa pag-record si Roberto. Alam niyang may nakuhang pambihirang sandali. Lumabas si Alfredo sa kotse at lumapit kay Ronnie. Iba na ang kanyang ekspresyon. Gino, humihingi ako ng tawad. Hinusgahan kita base sa itsura mo. Wala yun, banayad na sagot ni Ronnie. Nag-iingat ka lang, naiintindihan ko. Naiintindihan, siguro, pero hindi tama binuksan ni Alfredo ang pitaka. Magkano ang utang ko sa'yo? Wala, sagot ni Ronnie. Gusto ko lang tumulong. Wala, gulat ni Alfredo. Niligtas mo ang isang deal na 50 milyong reais. Kailangan mong tanggapin ito. Inabot niya ang isang bungkus ng pera. Tumingin si Ronnie kay Teresa, tahimik itong tumango. Salamat, sabi ni Ronnie, buong kababaang loob na tinanggap ang pera. Muling sumakay si Alfredo sa kanyang Ferrari, ngunit ibinaba ang bintana bago umalis. Kung may kailangan ka, hanapin mo ako, Alfredo Augusto. Kilala ako ng lahat sa lungsod na ito. Pagkaalis niya, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang karamihan, pero marami ang nanatili. Hindi sila umaalis, naghihintay sila. Lumapit ang isang matandang babae, nahihiya. Pasensya na, Gino Ronnie, ayaw magsimula ng maayos ang kotse ko. Pwede mo bang tingnan? Sumunod ang isa pang lalaki. Sabi ng mga mekaniko, hindi na raw kayang ayusin ang kotse ko, pero matapos kong makita kanina. Sa ilang minuto lang, bumuo ng linya, mga taong gustong magpatulong, magpayo, o kahit makipagkamay lang. Nakatitig si Richard, hindi makapaniwala. Sumingit si Roberto pabulong. Sa tingin ko, natagpuan na natin ang sagot sa lahat ng problema ng shop na ito. Lumapit si Teresa sa tabi ni Ronnie. Medyo nabigla siya. Ayos ka lang ba? Mahina niyang tanong. Ayos lang, sagot niya na may munting ngiti. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita niya ang umaangat na damdamin, hindi lang pagmamalaki, hindi lang ginhawa, kundi ang pakiramdam na muli siyang nakikita. Matagal na mula nang huli kong maramdaman na may silbi ako, mahina ang sabi ni Ronnie. Palagi kang may halaga, tugon ni Teresa. Kailangan mo lang ng pagkakataong ipakita iyon. Tiningnan ni Ronnie ang linya ng mga taong matiyagang naghihintay na makausap siya. Pagkatapos kina Richard, Nestor at Roberto na nakatingin sa kanya ng may pagmamalaki. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 15 taon, naramdaman niyang kabilang siya. Sa tingin ko, handa na akong tanggapin ang trabaho, sabi niya kay Richard. Ngumiti si Richard ng may init, bukas pa rin ang posisyon bilang head mechanic at doon sa labas ng Premium Motors, napapaligiran ng mga taong sa wakas ay nakita ang kanyang tunay na halaga. Nagsimulang maniwala si Ronnie Soriano na baka nga may pag-asa pa para sa kanya. Lumipas ang mga buwan, ang insidente sa Ferrari ay naging alamat sa lungsod. Pero bagaman nagbago ang buhay ni Ronnie, hindi ito gaya ng iniisip ng karamihan. Mas mahirap kaysa sa kahit anong sirang makina ang rehab. May mga gabing nagigising siyang basang-basa ng pawis. Tinatawag ang kanyang asawa at anak. Buhay pa rin ang sugat ng nakaraan. Inupahan siya ni Teresa ng maliit na apartment malapit sa talyer, ngunit matapos ang napakaraming taon sa lansangan, parang hindi natural matulog sa kama. Kadalasan, nakaupo siya sa balkonahe, nakatitig sa mga bituin, pilit nilalabanan ng tukso ng alak, pero sa trabaho, umaarangkada ang lahat. Dumarating si Ronnie ng maaga araw-araw. Nalulutas ang mga problemang walang ibang makasagot. Kumalat ang balita lampas pa sa lungsod. Ang mga video ni Roberto ay nag-viral, umabot ng higit 250,000 views. May mga taong naglalakbay mula sa karatig bayan para lang masilayan ang miracle mechanic.
Masaya si Richard, mas maunlad kaysa dati ang negosyo, pero may isang ikinabahala siya dahil kahit maayos ang lahat, para bang malayo pa rin si Ronnie. Isang umaga, nilapitan siya ni Richard, nakayuko si Ronnie sa isang Porsche. Mabilis ang galaw ng kanyang mga kamay, perpekto, ngunit malayo ang tingin. "Pwede ba kitang makausap?" tanong ni Richard. "Siyempre," sagot ni Ronnie nang hindi lumilingon. "Kumusta ka talaga?" Huminto si Ronnie sa ginagawa. Bakit mo tinatanong? Dahil parang may mabigat kang pasan. Gumagalaw kang parang makina pero ang mga mata mo hindi kailanman nagpapahinga. May pasan nga ako, mahina niyang sagot. 15 taon ng pagkakasala, hindi iyon nawawala sa ilang buwan lang. Bago pa makasagot si Richard, biglang pumasok si Nestor, hingal. "Mga pare, may nangyayari sa labas. May dumating na lalaki, naka-armored na BMW. Urgent daw." Lumabas sina Richard at Ronnie sa parking lot. Nandoon ang isang itim na BMW X6. May bulletproof glass at wasak ang harapang bahagi. Kumakalampag ang makina, tila may malalim na sira. Bumaba mula sa driver's seat ang isang lalaking nakasuit, pawisan at halatang kabado. Dr. Ronald. Agad siyang nakilala ni Richard. "Kayo yung may batang lalaki, di ba?" "Oo," sagot nito, hingal. "At kailangan ko ng tulong ninyo, lalo na ni Mr. Ronnie." Lumapit si Ronnie. "Anong nangyari?" "Mahabang kwento," sagot ng abogado, pinupunasan ng noo. "May natatanggap akong death threats. Dinidepensahan ko ang isang pamilya na nawalan ng anak sa isang aksidente sa kotse. Ang driver, lasing at may koneksyon. Saktong dumating si Teresa at narinig ang huling bahagi. "Anong klaseng banta?" "Sinubukan nila akong sundan kaninang umaga," sagot ni Ronald. "Pinilit kong ihataw ang kotse para makatakas. Ngayon may kakaibang tunog ang makina." Natigilan si Ronnie. Isang aksidente dahil sa lasing na driver. Buhay pa ang sugat. Dumudugo pa rin. "Kailangan kong maayos ang kotse bago maggabi," patuloy ni Ronald. "May meeting ako sa mga key witnesses. Kapag pumayag silang mag-testify, maipapakulong namin ang taong iyon. At kung hindi ka makarating," tanong ni Richard, "patay ang kaso at makakalaya ang isang kriminal." Binuksan ni Ronnie ang hood at agad na sumimangot. Malubha ang pinsala ng makina dahil sa habulan. Hindi ito simpleng ayusin. "Gaano katagal bago ang meeting?" tanong niya. 6 na oras, 7:00 ngayong gabi. Nagkatinginan sina Richard at Nestor. Karaniwan, 2 araw ang kailangan para sa ganitong pagkumpuni. "Ronnie," bulong ni Richard, "hindi ito posible. 6 na oras ay hindi sapat." Tiningnan ni Ronnie ang mga mata ni Ronald, puno ng pakiusap. At sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang abogado. Nakita niya ang isang ama, isang basag na pamilya. Nakita niya ang sarili niya. "Susubukan ko," sagot ni Ronnie. "Susubukan," ulit ni Ronald, may bakas ng pag-asa. "Pero hindi ko kayang mag-isa," dagdag ni Ronnie. "Kailangan natin ang lahat na magtulungan," sabi ni Ronnie, tumingin sa paligid. Hindi nagatubili si Richard. "Kasama mo ako, anumang kailangan mo." "Sali rin ako," dagdag ni Nestor, sabay taas ng manggas. "Isama mo na ako," sabi ni Roberto, inilabas ang kanyang telepono para mag-record. "Magiging alamat ito." Lumapit si Teresa. "Sabihin mo lang ang gagawin ko. Kailangan ko ng mga piyesa, bihira, agad-agad. Kaya mo ba?" "Nasa proseso na ako," sagot niya, sabay dial sa telepono habang lumilingon palayo. Ang sumunod na 6 na oras ay magiging alamat ng talyer. Hindi lang makina ang inaayos ni Ronnie, parang siya ay nagtutugma ng isang sinfonya. Bawat kilos ay may saysay, bawat utos malinaw at tiyak. "Richard, tanggalin mo ang cylinder head. Ako na sa engine block." "Nestor, linisin mo ng malalim ang bawat parte, degreaser, mula itaas hanggang ibaba." "Roberto, tigil sa pag-record at hawakan mong maayos ang tool na ito." Walang kumontra, walang nagdalawang isip. Parang isang makinang gumagalaw ang buong shop sa ilalim ng direksyon ni Ronnie. Nagtatrabaho siya na parang siruhanong nagliligtas ng buhay. Ang kanyang mga kamay ay sumasayaw sa makina,
ng may walang kapantay na katumpakan. Malapit pabulong na tanong ng isang customer, paano niya alam ang bawat galaw? Karansan, hingal na sagot ni Richard, 3 dekada. Dumating si Teresa, dala ang isang kahon. Kompleto na, sabi ng supplier. Ngayon lang siya nakakita ng umorder ng ganito ka-espesipiko at kabilis. Perpekto, sagot ni Ronnie nang hindi man lang tumitingin. Salamat. Tumatakbo ang oras, 5:00. Pagkatapos 6:00, naglalakad-lakad si Doktor. Ronald parang naghihintay ng hatol. Matatapos ba ito? Pang-10 tanong niya. Matatapos, tiyak na sagot ni Ronnie. Ngunit nakita ni Richard ang tensyon. Nagsisimulang manginig muli ang kamay ni Ronnie. Ubos na ang kanyang katawan matapos ang 4 na oras na walang tigil na trabaho. Gusto mong ako muna? Mahina ang alok ni Richard. Wag, mabilis na tugon ni Ronnie. Kailangan itong maging perpekto. Mahalaga ito. Nakatayo si Roberto sa gilid. Ngayon ay lubos na humanga. Hindi lang ito trabaho, bulong niya. Sining ito. 6 na oras at 30 minuto ng gabi. 30 minuto na lang. Tinatapos ni Ronnie ang huling mga parte ng clink. May maliit ngunit mahalagang tornilyo na nalaglag mula sa kanyang kamay. Buwisit, bulong niya, mabilis na tumingin sa sahig. Ako na, sigaw ni Nestor, sabay dukot mula sa ilalim ng tool cart. 6 na oras at 50 minuto ng gabi. 10 minuto na lang. Isinara ni Ronnie ang hood, huminga ng malalim at humarap kay Doktor. Ronald, paandarin mo. Dali-daling sumakay ang abogado, pinihit ang susi at bumuhay ang makina. Maayos, tahimik, perpekto. Pindot niya ang accelerator, flawless ang tugon. Kahanga-hanga, bulong niya. Paano mo nagawa ito sa 6 na oras? Tumingin si Richard kay Ronnie, ngayon nakasandal sa workbench, tuluyang pagod. Hindi kami, sagot ni Richard. Siya. Lumapit si Doktor. Ronald, puno ng pasasalamat ang mga mata. Hindi ka lang nag-ayos ng kotse, baka tinulungan mong maibigay ang hustisya sa isang pamilyang akala nila nakalimutan na sila ng sistema. Ginawa ko lang ang kaya ko, mahina ang sagot ni Ronnie. Hindi, tugon ni Ronald, nagawa mong milagro. Pagkatapos sumakay siya sa BMW at mabilis na umalis patungo sa kanyang meeting. Natahimik ang shop, walang nagsalita, walang kumilos, huminga si Richard. 6 na oras, ginawa natin ang para sa 2 araw. Nakatitig si Roberto sa kanyang telepono, hindi makapaniwala. Ang Ferrari video, umabot na ng 1,000,000 views. Tingnan niyo ang mga komento, itinaas niya ang screen. Sunod-sunod na mga komento, alamat ang taong ito. Sa tingin ko siya si Ronnie Soriano, dating racer noong 90s. Saan natin siya makikita? Binubuhay niya muli ang mga kotse. Binasa ni Nestor ang isa. Nakalimutan ng mundo si Ronnie Soriano. Pero bumalik siya para ayusin ang imposibleng ayusin. Umupo si Teresa sa tabi ni Ronnie na sa wakas ay bumagsak sa isang upuan. Nakatitig siya sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na nagbigay muli ng buhay sa makina at sa kanya. Kumusta ang pakiramdam? Mahina niyang tanong. Tumingin siya. Pagod pero may silbi. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman kong may ginawa akong mahalaga. Meron ka nga, ngumiti siya. May binago ka, hindi lang ngayon. Simula nang pumasok ka sa pintuan namin, lumapit si Richard, matatag ang tinig. Binago mo rin kami. Hindi pa naging ganito kahusay ang shop. Pinagkakatiwalaan tayo ng mga kliyente dahil sa'yo, sabi ni Richard. Nagbigay si Ronnie ng maliit ngunit totoo ng ngiti. Kayo ang nagligtas sa akin. Inalis niyo ako sa lansangan at binigyan ako ng dahilan para muling mabuhay. Umiling si Teresa, marahang ngumiti. Hindi, iniligtas mo ang sarili mo. Binuksan lang namin ang pinto. Lumapit si Roberto, itinabi ang kanyang telepono. Ronnie, pwede ba kitang tanungin? Sige, paano mo nagagawa yun? Ang magtrabaho ng ganon, sobrang tiyak, sobrang bilis. Sandaling tumigil si Ronnie, matatag ang tingin. Dahil ngayon may dahilan na ako. Dati, karera para sa tropeo. Ngayon,
nag-aayos ako ng kotse para makatulong sa tao. At ano ang pinagkaiba? Tanong ni Roberto. Lahat ng kaibahan sa mundo, sagot ni Ronnie. Kapag para sa mas mataas kaysa sa sarili mo ang ginagawa mo, nakakahanap ng lakas ang mga kamay mo na hindi mo alam na mayroon ka. Namasa ang mga mata ni Richard. Inspirasyon ka. Hindi, sagot ni Ronnie. Isa lang akong taong natutong, hindi pa huli para magsimulang muli. At doon, sa simpleng talyer, napapalibutan ng mga taong higit pa sa katrabaho, isang pamilya, na-realize ni Ronnie Soriano ang matagal na niyang hindi naramdaman. Nakabilang siya. Ang hindi alam ni Ronnie, sa kabilang bahagi ng lungsod, matagumpay ang meeting ni Dr. Ronald. Pumayag ang mga testigo na magbigay ng pahayag, umandar ang kaso, at nahatulan ang negosyanteng responsable sa aksidente. Pero hindi doon natapos ang kwento. Sa mismong paglilitis, sinabi ni Dr. Ronald kung paano inayos ng isang mekaniko ang kanyang kotse sa loob ng 6 na oras para makarating siya sa oras. Kumalat ang istorya, isang hanay ng mga abogado, pagkatapos sa mga reporter, at kalaunan sa social media. Nagsimulang magdugtong-dugtong ang mga tao, ang viral videos ni Roberto, ang hindi mapagkakaila na husay, ang mga matang hindi nagbago. Isang pangkaraniwang hapon sa Premium Motors. Abala si Richard sa isang pickup nang marinig niya ang preno ng isang van sa labas. Pagkatapos isa pa at isa pa. "Ronnie!" sigaw niya, parang may nangyayari. Inangat ni Ronnie ang ulo mula sa ilalim ng hood, sakto para makita ang hanay ng mga news vans na huminto sa harap ng shop. Bumaba ang mga reporter na may dalang kamera, mikropono at apurang mga hakbang. Nanlamig ang kanyang sikmura. Anong kailangan nila? Tanong niya, ngunit alam na ang sagot. Tumakbo si Roberto, hawak ang kanyang telepono. Nakalabas na, lahat na. Alam na nila kung sino ka. Ipinakita niya ang screen kay Ronnie. Breaking, Ronnie Golden Hands Soriano, Brazilian rally legend, natagpo ang nagtatrabaho bilang mekaniko sa Sao Paulo. Kasama ang lumang larawan niya, hawak ang tropeyo, katabi ng screenshot mula sa video ni Roberto na inaayos ang Ferrari. Bumilis ang tibok ng puso ni Ronnie. Paano nangyari ito? Tanong niya, nanginginig ang boses. Matapos ang testimonya ni Ronald, may nakadugtong. Pagkatapos nahanap ang mga video. Ang pangalan mo, ang kwento mo, viral na ito. Nagsisigawan na ang mga reporter habang papalapit. Ginong Ronnie Soriano, totoo bang kayo ang rally champion na naglaho matapos ang 2009? Totoo bang naging palaboy kayo ng higit 1 dekada? Ano ang nangyari matapos ang trahedya sa pamilya nyo? Para bang bala ang bawat tanong. Umatras si Ronnie na pasandal sa pader ng shop. Agad lumapit si Teresa sa harap niya. Tama na, sigaw niya. Ito ay lugar ng trabaho, hindi entablado. May karapatan kaming magtanong, sagot ng isang reporter. At may karapatan siyang hindi sumagot, balik ni Teresa. Tumayo si Richard sa tabi niya. Nagtatrabaho siya. Kung gusto niyo ng interview, mag-schedule kayo. Pero ngayon, sobra na kayo. Patuloy pa rin silang nagtulak. Ginoong Soriano, gusto kayong marinig ng publiko. Bayani kayo noon. Noon, mapait na sagot ni Ronnie. Hindi na ngayon. Mabilis na isinara ni Nestor ang gate. Pero huli na, nagtipon na ang isang pulutong sa labas. Mga kliyente, usisero, dating fans. Sa loob, ramdam ang bigat ng tensyon. Sumilip si Richard sa bintana. Mawawala ito sa kontrol. Nakatitig si Roberto sa kanyang telepono. Ang Ferrari video, umabot na ng 5 milyong views. Tingnan niyo ang mga komento, ipinakita niya ang screen. Sunod-sunod na mensahe. Si Ronnie Soriano, ang bayani ko noong bata ako. Ang kwentong ito nagbibigay ng pag-asa. Mula lansangan hanggang sa pagliligtas ng buhay, anong tao? Isang kampiyon na hindi tumigil sa pagtulong. Naiiyak ako, basa ni Roberto mula sa komento. Na mawalan ng buong pamilya at makahanap pa rin ng lakas para magsimulang muli.
Iyan ang tunay na kabayanihan. Sa loob ng talyer, nakaupo si Ronnie sa isang upuan, nakatakip ang ulo sa kanyang mga kamay. Ang bigat ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng biglang pagsikat muli ay bumagsak sa kanya na parang dambuhalang alon. Tahimik na lumapit si Teresa. "Kumusta ang pakiramdam mo?" tanong niya. "Parang nabangga ako ng truck." Mahina niyang sagot, may mapait na tawa. "Ang tagal na. Akala ko kinalimutan na ako ng mundo." "Hindi ka nila nakalimutan," tugon ni Teresa. "At ngayon alam nila na hindi ka sumuko, na nakahanap ka ng bagong paraan para maging bayani." "Bayani?" maring sabi ni Ronnie, puno ng pait ang tinig. "Teresa, isa lang akong dating lasenggo na sinira ang lahat dahil sa sarili kong pagkakamali." "Hindi," marahang sagot ni Teresa. "Isa kang taong ginawang layunin ng sakit, gumagamit ng talento para makatulong sa iba." Sa labas, lumalaki ang pulutong. Isang matandang lalaki ang sumigaw mula sa gate, nanginginig ang boses. "Ronnie, iniligtas mo ako nung 78. Na-aksidente ako sa Campos do Jordao. Huminto ka para hilahin ako mula sa sasakyan." Napatigil si Ronnie, gulat. "May isa pang sumunod. Ang anak ko ang pinakamalaking tagahanga mo. Pumanaw siya nung nakaraang taon, pero pangarap niya talagang makilala ka." At sunod-sunod pa, "Bumalik ka sa karera, Ronnie. Kailangan ka ng Brazil." Sumilip si Richard sa kalahating saradong gate. Hindi lang reporters ang nandoon. Buong pamilya ang nagtipon. Mga tagahanga, humahanga, mga taong minsang sumigaw ng pangalan niya at ngayon ay naroon lang para magsabi ng salamat. "Ronnie," mahina ang sabi ni Richard, "dapat mong makita ito." May pag-aalinlangan, lumapit si Ronnie sa bintana. Ang kanyang nakita ay nagpabigat ng dibdib niya. Dos-dose ng tao ang nakatayo, may dalang mga karatulang mano-mano. "Salamat sa hindi pagsuko. Pinag-i-inspire mo kami. Kampiyon, magpakatatag." Isang babae ang may hawak na lumang litrato ni Ronnie na nagdiriwang ng panalo at sa tabi niya nakatitig ang kanyang anak na lalaki sa salamin na mamangha. "Bakit sila nandito?" tanong ni Ronnie, naguguluhan. "Dahil binigyan mo sila ng pag-asa," sagot ni Teresa. "Hindi ka lang driver na naglaho. Buhay kang patunay na hindi pa huli para magsimula muli." Patuloy na nag-scroll si Roberto sa kanyang telepono. Binabasa ang mga komento. "Alkoholiko ang tatay ko." Pagkarinig tungkol kay Ronnie, humingi siya ng tulong. 3 buwan na siyang hindi umiinom. "Nawala ang trabaho ko at halos sumuko na ako." Pinapaalala ni Golden Hands kung bakit dapat akong lumaban. Napuno ng luha ang mga mata ni Ronnie. "Tinulungan mo ang mga taong hindi mo pa nakikilala," sabi ni Teresa, hawak ang kanyang kamay. At noon, may nagsimulang umawit sa labas ng lumang jingle na ginagamit tuwing nananalo siya noon sa track. Isa, naging 2, hanggang maging koro. Sa ilang sandali, buong pulutong ay sabay-sabay na umaawit. Tinakpan ni Ronnie ang kanyang mukha, nilamon ng emosyon. "Hindi nila ako nakalimutan," bulong niya. "Hindi," sagot ni Richard na may luha ang ngiti. "Naalala nila ang kampiyon, pero ngayon nakilala nila ang tao." Lumapit si Nestor, hingal. "May reporter doon. Hindi siya gaya ng iba." Sabi niya, ayaw niya ng tabloid story. Gusto niyang isulat ng may puso. Tumaas ang kilay ni Teresa. "Ano mismo ang sabi niya?" Sabi niya nawalan din siya ng mahal dahil sa alak. Gusto niyang magsulat tungkol sa pag-asa, hindi headline. Pinunasan ni Ronnie ang kanyang mga mata. "Anong kwento?" "Yung totoo," sagot ni Nestor. "Kwento kung paanong ang isang kampiyon ay naging mas mabuting tao." Muling tumingin si Ronnie sa labas, ang mga karatula, ang mga pamilya, ang mga mukha, at narinig niya sa alaala ang tinig ng kanyang anak na babae. "Daddy, lagi kang tumutulong sa tao." Dahan-dahan siyang tumayo. "Sige," sabi niya, "pero sasabihin ko ito sa sarili kong mga salita." Binuksan ni Richard ang gate. Tumahimik ang pulutong habang lumabas si Ronnie sa liwanag ng araw. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gitna. Tinitingnan siya ng mga tao, hindi bilang isang alamat, kundi bilang isang taong bumagsak at muling bumangon.
Mga kaibigan, panimula ni Ronnie, mas matatag kaysa inaasahan niya. Salamat. Hindi ko akalaing may makakaalala pa sa akin. Hindi ka namin nakalimutan, sigaw ng isa. Na ikaw ang aming kampyon, sigaw naman ng iba. Ngumiti siya, tunay na ngiti, sa unang pagkakataon sa publiko sa loob ng higit 15 taon. Hindi na ako ang racer na pinapanood niyo noon. Isa na lang akong mekaniko ngayon, isang taong sinusubukan gamitin ang natitirang buhay niya para gumawa ng kabutihan. At nagawa mo, sigaw ng isang babae. Nakita ng asawa ko ang kwento mo at muli siyang naniwala sa sarili niya. Tiningnan ni Ronnie ang mga kamera, ang mga pamilya, ang mga estranghero na parang matagal na niyang kakilala. At alam niya, ito'y hindi lang pagbabalik, isa itong muling kapanganakan. Kung ang kwento ko ay makakatulong kahit sa isang tao para hindi sumuko, sabi niya matatag ang tinig, kung ganon marahil lahat ng pinagdaanan ko ay hindi na sayang. At sa sandaling iyon, si Ronnie Soriano ay hindi lang golden hands ang kampyon ng nakaraan. Siya ay si Ronnie, ang taong ginawang layunin ang kanyang pagkawala. Ang mekanikong hindi lang nag-aayos ng makina, kundi tumutulong sa mga tao upang muling buuin ang kanilang buhay. Umalingaw-ngaw ang palakpakan ng tao. At sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, muling naramdaman ni Ronnie Soriano na buo siya. Isang taon makalipas, isang tahimik gintong umaga, nakatayo si Ronnie sa harap ng isang gusali na parang mula sa isang panaginip. Isang panaginip na akala niya'y hindi na niya kailanman nararapat. Kumikislap sa ilalim ng araw ang tansong plake sa pintuan. Ronnie Soriano Rehabilitation and Social Workshop Center. Hands that transform. Hindi lang ito isang sentro, isa itong buhay na simbolo ng pagtubos. 3 palapag ang kompleks. Una, libreng talyer para sa mga pamilyang mababa ang kita. Ikalawa, isang kumpletong treatment center para sa mga dumaranas ng pagkagumon. Ikatlo, isang teknikal na paaralan kung saan natututo ng mga kasanayan ang mga kabataang kulang sa oportunidad, binubuo muli ang kanilang kinabukasan. Lumapit si Teresa, may dalang bungkos ng puting bulaklak, kapareho ng inilalagay ni Ronnie minsan sa puntod ng kanyang anak na babae. Kumusta ang pakiramdam mo? Mahinahon niyang tanong. Parang narito siya, sagot ni Ronnie, inilagay ang kamay sa kanyang dibdib. Nakatingin sa lahat ng ating itinayo. Araw ng opisyal na inaugurasyon, daan-daang tao ang nagtipon sa harap. Mga dating palaboy na nakahanap ng trabaho, mga pamilyang naayos ang kotse ng libre, mga kabataang nagkaroon ng karera, at mga taong nakaligtas sa pagkagumon dahil sa mga programa ng sentro. Dumating si Richard, naka-uniforme na may burdang logo ng center. Ronnie, handa na ang lahat sa loob. Gusto ka nang makilala ng unang batch ng mga estudyante. Gaano karami ang sisimulan natin? Tanong ni Ronnie. 50, nakangiting sagot ni Richard. Lahat edad 16 hanggang 20. Ang ilan galing sa lansangan. Ang iba ngayon palang makakapasok sa eskwela. Dumating sina Nestor at Roberto. Si Roberto na ngayon ang namamahala ng social media at storytelling ng center, nagdodokumento ng bawat kwento ng pagbabago. Si Nestor ang namumuno sa libreng talyer, pinangungunahan ang grupo ng mga voluntaryong mekaniko. Ang mga numero nakamamangha, nakangiti si Roberto. Sa loob lang ng 1 taon, nakatulong tayo sa higit 1,000 pamilya sa pag-ayos ng kotse, nakapagsanay ng 200 estudyante at nakasuporta ng higit 300 katao sa rehab. At yung TV segment tungkol sa'yo, dagdag ni Nestor, nagbigay ng donasyon mula sa buong bansa. May mga nagtatanong pa kung paano magbubukas ng mga sentro sa iba't ibang lungsod. Ngumiti si Ronnie. Hindi ng ngiti ng taong nagtatangkang maghilom, kundi ang payapang ngiti ng isang taong nakatagpo ng kahulugan sa bawat peklat. Isang maliit na tinig ang sumigaw. Tito Ronnie,
Si Carlos, mas malaki na ngayon, ay tumakbo at yumakap sa kanya. Carlos, ang laki mo na! Buong gaan niyang binuhat ang bata. Kumusta ang eskwela? Ang saya. At sabi ni Dad, paglaki ko pwede akong magtrabaho dito kasama mo. Lumapit sina Doktor. Ronald at Carmen parehong nakangiti. Ronnie, sabi ni Ronald, puno ng emosyon. Hindi ka namin kailanman matutumbasan. Noong araw na inayos mo ang kotse namin, hindi ka lang nagligtas ng isang biyahe sa ospital. Ibinalik mo ang tiwala namin sa kapwa. Magbo-volunteer kami dito linggo-linggo, dagdag ni Carmen. Wala kayong dapat ipagpasalamat, sagot ni Ronnie. Ibinaba si Carlos. Tinulungan niyo rin ako kasing halaga ng pagtulong ko sa inyo. Isang makinis na sasakyan ang huminto sa harap ng sentro. Bumaba si Alfredo, ang may-ari ng Ferrari, ngunit ngayon ay may kasama. May kasama ako! Aniya ng mainit. Sa likod niya mga negosyanteng nakangiti, sabik na makibahagi, lumapit ang isang babae. Ako si Ana Paula, mula sa Millennium Construction. Nais naming magbigay ng materyales para sa pagpapalawak ng center. Sumunod ang isa pa. Kumakatawan ako sa network ng dealerships. Magbibigay kami ng discounted parts para sa garage. Hindi makapagsalita si Ronnie, labis ang pagkagalak. Napakalaki nito, niya. Umiling si Alfredo. Hindi, eksakto lang ito para sa'yo. Noong inayos mo ang Ferrari ko, hindi lang kotse ang sinagip mo. Ibinalik mo ang aking mga prioridad. Nagsimula ang seremonya, naroon ang alkalde, mga konsehal, mga mamamahayag, mga pinuno ng komunidad. Ngunit higit sa lahat, ang mga taong nabago ang buhay dahil sa ikalawang pagkakataong ibinigay sa isang tao. At nang malapit nang matapos ang event, may dumating na bagong grupo, mga matatandang lalaki, may uban, may tungkod, may pilay mula sa mahabang karera. Pumasok silang may malalaking mata, parang mga multong bumalik sa isang pamilyar na panaginip. Golden Hands! Sigaw ng isa. Si Mario, dating chief mechanic ni Ronnie, matanda na, ngunit buhay pa rin ang ningning sa mga mata. Hinahanap ka namin sa loob ng maraming taon, Tol. Nang marinig naming muli ang balita, yumakap ng mahigpit si Ronnie. Mario, narito ka. Narito ako, natatawang sagot ni Mario. Pero ikaw, tingnan mo ang lahat ng ito na itinayo mo. Nagtipon sa paligid ang mas maraming pamilyar na mukha, dating teammates, karibal na drivers, pit crew, at mga mamamahayag na minsang nag-ulat ng kanyang mga tagumpay. Isa ang lumapit punong-puno ng emosyon. Ronnie, sabi niya, dati ikaw ang pinakamabilis na tao sa track, pero ngayon, tumingin siya sa paligid, sa mga batang estudyante, sa mga pasyenteng gumagaling, sa mga mekanikong nagtuturo ng kasanayang minsan ay itinuro rin sa kanila. Ngayon gumagawa ka ng mas higit pa. Umalingaw-ngaw ang palakpakan ng tao. At sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, hindi lang ipinagmamalaki ni Ronnie Soriano ang sarili niya. Buo siya. 1 taon matapos ang araw na nagbago ng lahat, nakatayo si Ronnie sa harap ng isang gusali na dati bahagi lang ng kanyang pinakamalayong panaginip. Isang pangarap na akala niya'y hindi niya kailanman mararating. Isang gintong plake ang kumikislap sa ilalim ng araw, tila ilaw ng pangalawang pagkakataon. Ronnie Soriano Center for Rehabilitation and Social Transformation. Hands that change lives. Hindi lang ito gusali, isa itong buhay na simbolo ng pagtubos. 3 palapag ang complex. Una, isang kumpletong libreng talyer para sa mga pamilyang mababa ang kita. Ikalawa, treatment center para sa mga lumalaban sa pagkagumon. Ikatlo, teknikal na paaralan para sa mga kabataang kulang sa oportunidad, kung saan natututo sila ng mga kasanayan at muling binubuo ang kanilang kinabukasan. Lumapit si Teresa, hawak ang bungkos ng puting bulaklak, ang parehong bulaklak na minsan ay iniaalay ni Ronnie sa puntod ng kanyang anak. Kumusta ang pakiramdam mo? Mahinahon niyang tanong. Inilagay ni Ronnie ang kamay sa kanyang dibdib. Parang narito siya, sagot niya. Nakatingin sa lahat ng ito, sa lahat ng itinayo natin.
Araw ng inaugurasyon, daan-daang tao ang dumalo, mga dating palaboy na nakahanap ng trabaho, mga pamilyang naayos ng libre ang kanilang sasakyan, mga kabataang natututo ng bagong kasanayan, at mga gumaling mula sa pagkagumon dahil sa suporta ng sentro. Dumating si Richard, naka-uniformeng may burdang logo ng center. Ronnie, handa na ang lahat, hinihintay ka na ng unang batch ng mga estudyante. Gaano karami? Tanong ni Ronnie. 50, sagot ni Richard na may ngiti. Mga edad, 16 hanggang 20. Ang ilan, lumaki sa kalye. Karamihan, ngayon pa lang nagkaroon ng tunay na pagkakataon. Sumunod sina Nestor at Roberto. Si Roberto na ngayon ang namamahala ng social media accounts ng proyekto, nagkukwento ng mga transformation na nag-viral. Si Nestor naman ang namumuno sa libreng talyer, pinapangasiwaan ang team ng mga volunteer mechanics. Hindi ka panipaniwala ang epekto, wika ni Roberto. Sa loob lang ng 1 taon, nakatulong na tayo sa mahigit 1,000 pamilya, nakapagsanay ng 200 estudyante at nagbigay suporta sa 300 katao sa rehab. Dagdag pa, sabi ni Nestor, yung TV feature tungkol sa'yo, nagdala ng donasyon mula sa buong bansa. May mga tao na gustong magbukas ng ganito ring center sa ibang lungsod. Ngumiti si Ronnie, hindi nangiti ng lalaking minsang natulog sa ilalim ng tulay, kundi ang tahimik at payapang ngiti ng taong nakatagpo ng kapayapaan. At layunin, isang pamilyar na tinig ang sumigaw, Tito Ronnie, si Carlos, mas malaki na ngayon, tumakbo at yumakap sa kanya. Carlos! Natatawang sagot ni Ronnie, buhat ang bata. Ang laki mo na! Kumusta ang eskwela? Maganda, at sabi ni Dad, paglaki ko pwede akong magtrabaho dito kasama mo. Sumunod sina Doktor, Ronald at Carmen, kapwa nakangiti. Ronnie, sabi ni Ronald, hindi namin malilimutan ang ginawa mo. Nang ayusin mo ang kotse namin, hindi ka lang nagligtas ng biyahe sa ospital, ibinalik mo ang tiwala namin sa tao. Dagdag ni Carmen, binago ng araw na yon ang lahat para sa amin. Kaya nagpasya kami, magbo-volunteer kami dito linggo-linggo. Wala kayong utang na loob sa akin, sagot ni Ronnie, ibinaba si Carlos. Tinulungan niyo rin ako, kasing halaga ng pagtulong ko sa inyo. Isang mamahaling sasakyan ang huminto, bumaba si Alfredo, ang may-ari ng Ferrari, ngayon ay may kasamang grupo ng mga negosyanteng nakabihis formal. Ronnie Soriano, tawag niya, nakangiti. May dala akong mga kaibigan na gustong makita ang kahangahangang lugar na ito. Lumapit ang isang babae, iniabot ang kamay. Ako si Ana Paula, mula sa Millennium Construction. Gusto naming mag-donate ng materyales para mapalawak ang center. At ako, dagdag ng isa pang lalaki, kumakatawan sa network ng dealerships. Magbibigay kami ng discounted parts para sa talyer. Napuno ng pasasalamat ang mga mata ni Ronnie. Ito ay, panimula niya, eksakto lang ito para sa'yo, putol ni Alfredo. Noong inayos mo ang kotse ko, hindi lang deal ang nailigtas mo. Binago mo ang pananaw ko sa mundo. Nagsimula ang seremonya, naroon ang alkalde, mga konsehal, mga lokal na pinuno at media. Pero ang pinakanakakaantig ay ang mga dumating sa huli, mga tao mula sa nakaraan ni Ronnie. Golden hands, sigaw ng isa. Si Mario, ang dating chief mechanic niya, mas matanda na ngayon pero buhay pa rin ang ningning sa mga mata. Hinahanap ka namin ng maraming taon, tol, sabi niya, sabay yakap. Nang marinig naming buhay ka pa. Mario, tugon ni Ronnie, mahigpit na yumakap. Narito ka. Nagtipon ng mga dating kasamahan, mga karirista, mekaniko at mamamahayag na minsang sumusubaybay sa bawat panalo niya. Lumapit ang isa sa kanila. Ronnie, sabi niya, dati ikaw ang pinakamabilis na tao sa track. Pero ngayon, tumingin siya sa paligid sa mga estudyante, mga pasyenteng gumagaling at mga mekanikong nagtuturo. Ngayon, gumagawa ka ng mas higit pa. Lumapit ang alkalde.
Mga kababayan, anunsyo niya, narito tayo hindi lang para magbukas ng bagong gusali. Nandito tayo para ipagdiwang ang mas makapangyarihan, ang patunay na hindi kailanman huli para muling buuin ang sarili at ang buhay ng iba. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Kinunan ni Roberto ng video ang bawat sandali, dagsa na agad ang mga komento. Mula sa kampeon tungo sa manggagamot. Kailangan ng mundo ng mas maraming ganitong kwento. Ang taong ito hindi lang nagayos ng makina, muli niyang binuhay ang pag-asa. Pagkatapos, muling nagsalita ang alkalde. At ngayon, paki-welcome natin ang taong nasa likod ng lahat ng ito, si Ronnie Soriano. Lumabas si Ronnie, huminga ng malalim at tumingin sa pulutong. Daan-daang mukha, mga matang luhaan, mga ngiting puno ng pag-asa. Hinawakan niya ang mikropono, mahigpit ang dibdib sa emosyon. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi bilang racer, hindi bilang taong bumagsak, hindi bilang simpleng mekaniko, kundi bilang tagapagpagaling ng mga tao, nagsimula siyang magsalita. 2 taon na ang nakalipas, panimula ni Ronnie, matatag ngunit puno ng emosyon ang tinig. Nakatira ako sa ilalim ng tulay, nilulunod ang sarili sa lungkot at alak. Buo ang paniniwala ko na tapos na ang buhay ko. Ganap na natahimik ang pulutong, pero nagpatuloy siya, may ilang kahanga-hangang tao na tumulong sa akin para maalala ang isang bagay na nakalimutan ko. Ang pagbagsak ay hindi pagtatapos ng kwento mo. Ito ang simula ng bago, mas matatag, mas matalino at mas makahulugan. Tumitig siya kay Teresa na tahimik na umiiyak. May isang babae na nagturo sa akin na ang pagtulong sa iba ang pinakamabisang paraan para pagalingin ang sarili mong sakit. Lumingon siya kina Richard, Nestor at Roberto. At 3 kabataan ang nagbigay sa akin ng pagkakataon noong wala akong maibigay. Hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil naniwala sila na may mas mabuti pa. Sa huli, humarap siya sa buong pulutong. At kayo, daan-daan sa inyo, pinatunayan ang isang makapangyarihang bagay. Ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kanyang nawala, kundi sa kanyang piniling buuin, matapos ang pagkawala. Nagsimula ang palakpakan, mahina sa una, hanggang lumakas at umalingaw-ngaw. Nang tumahimik muli, inilabas ni Ronnie mula sa bulsa ang isang luma, gusot na litrato. Ang lugar na ito, sabi niya, hindi akin, sa ating lahat ito, para sa bawat kabataan na gustong matuto, para sa bawat pamilyang nangangailangan, para sa lahat ng naniniwala sa pangalawang pagkakataon. Binuksan niya ang litrato, nakangiti ang mukha ng kanyang anak na babae. At higit sa lahat, para sa kanya, bulong niya. Ana Beatriz, 8 taong gulang, ang batang nagturo sa akin na ang pinakamalaking tagumpay ng buhay ay hindi makikita sa tropeyo. Makikita ito sa pagtulong sa kapwa, walang tuyong mata sa pulutong. Kaya ngayon, hindi lang ako nagbubukas ng isang sentro pagtatapos niya. Gumagawa ako ng pangako. Habang may hininga ako, walang sino mang nangangailangan ng makakalimutan. Tumagal ng minuto ang palakpakan, may mga umiiyak, may mga pumalakpak hanggang mamula ang mga palad. Kinunan lahat ni Roberto, alam niyang magbibigay inspirasyon ito sa mundo. Matapos ang seremonya, inikot ng mga bisita ang bagong sentro. Sa social garage, may mga pamilyang nagdala ng sirang sasakyan at umalis na muling tumatakbo ng libre. Sa technical school natututo ang mga kabataan hindi lang ng kasanayan kundi ng dangal. Sa rehab facility, lumalaban ang mga tao sa pagkagumon kasama ang iba na minsan ding naglakad sa parehong daan at nakaligtas. Mula sa ikalawang palapag, pinanood ni Ronnie ang lahat. Lumapit si Teresa. Nagawa mo, sabi niya, may luha ang tinig. Ginawa mong totoo ang imposibleng bagay. Ginawa natin, sagot niya. Hindi ito mangyayari kung wala ka, kung wala sina Richard, Nestor, Roberto, lahat ng hindi sumuko sa akin. At si Ana, tanong ni Teresa nakatingin sa larawan sa kanyang kamay. Sa tingin mo anong sasabihin niya kung makikita niya ito?
Mahinang ngumiti si Ronnie. Sasabihin niya, alam kong kaya mong ayusin ang kahit ano, Daddy. Pati ang sarili mo? Tumango siya. Pati ang sarili ko. Habang lumulubog ang araw sa Ronnie Soriano Center, buhay ang gusali ng pag-asa. Dating palaboy na mekaniko, muling nag-aayos ng makina na may dangal. Mga kabataang natututo ng kasanayang akalay hindi na maaabot. Mga dating adik muling lumalaban para sa isa pang araw. Kinagabihan nag-upload si Roberto ng bagong video sa kanilang channel. From the Streets to a Social Revolution, The Journey of Ronnie Soriano. Sa loob lang ng ilang oras, nag-viral ito, milyon-milyong views, libu-libong komento mula sa buong mundo. Si Richard, naging technical director ng sentro. Si Nestor, na mahala sa community garage. Si Roberto, naging taga-kwento ng pagbabago, kinukuna ng mga buhay na nababago, isa-isa. At si Teresa naglunsad ng pundasyon para palaganapin ang modelo sa buong bansa. Sa loob ng 5 taon, ang mga sentrong nakabatay sa pangarap ni Ronnie ay umusbong sa 10 estado ng Brazil. At si Ronnie, natagpuan niya ang kapayapaan. Bawat umaga, dumarating siya ng maaga, nagsusuot ng overalls at nagtatrabaho kasama ang mga taong minsan niyang nakasama sa dilim ng lansangan. Bawat gabi, bago umuwi, dinadalaw niya ang isang payapang memorial sa 3 palapag. Doon, sa ilalim ng larawan ng kanyang anak, bumubulong siya. Isa na namang araw, Ana, isa na namang buhay ang nagbago. At habang kumikislap ang ilaw ng lungsod at siya'y lumalabas sa gabi, naglalakad siya hindi bilang isang taong bumagsak, kundi bilang isang taong muling bumuo ng lahat ng minsang nawasak. Dahil natutunan ni Ronnie Soriano ang pinakamahalagang katotohanan ng buhay. Kahit gaano kalalim ang pagbagsak mo, palaging may pagkakataon na magsimulang muli. At kapag bumangon ka, hindi para sa sarili, kundi para sa iba, doon mo matatagpuan ang isang bagay na mas makapangyarihan pa kaysa sa tagumpay. Matatagpuan mo ang layunin, matatagpuan mo ang kapayapaan at marirealize mo na ang iyong buhay ay nagkaroon ng kahulugan. 5 taon makalipas, kinilala ang Ronnie Soriano Center sa buong mundo dahil sa epekto nito. Ngunit hindi numero o parangal ang pinakamahalaga kay Ronnie. Nasa kanyang tagumpay ang bawat pamilyang umuwi na may maayos na sasakyan. Kabataang natutong mangarap muli, dating adik na lumabas na may bagong pag-asa, at sa tahimik na katiyakan na nasaan man ang kanyang anak, ipinagmamalaki siya nito. Ang lalaking minsang tinanggihan nang ialok niyang ayusin ang kotse kapalit ng pagkain, ay naging patunay na ang tamang mga kamay, kapag ginabayan ng tamang puso, ay kayang mag-ayos ng higit pa sa makina, kayang mag-ayos ng mga buhay, kayang mag-ayos ng mga pangarap, kayang tumulong mag-ayos ng mundo, isang tao, isang pagkakataon, isang buhay sa bawat sandali.